Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para ta rin sa inyo. Ayan nga mga ka-girlmates, no, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba makakalaya sa anxiety disorder, panic attack, at depression. Ayan, no? Mga ka-girlmates, ano, itong video na to ay makakatulong po ito sa inyo. Ayan, kaya naman simulan na natin. Ayan. Mga ka-girlmates, no, ito yung mga sasabihin ko, ito rin po yung mga nakatulong sa akin. Ayan. No, unang-una, makinig tayo kung ano ipinapayo sa atin ng doktor. Ayan, no? Isa na dito yung pag sinabi ng doktor na mag-exercise ka. Ayan, no? Kasi po ang pag-exercise ay nakakalibang po yan, no? Lumilipas yung oras natin na nakapokus po tayo sa ginagawa natin. Kaysa po yung nakaupo lang tayo, nag-iisip tayo, no? Mas nagpo-focus yung isip natin doon sa nararamdaman natin, na tulad na lang ng anxiety, ayan, no? Masyado na pong lumalawak yung kaisipan natin, no? Masyado na po tayong tinatakot, ayan, nababalisa, ayan, no? Hindi na po tayo napapakali kung ano yung mga nararamdaman natin, ayan, no? Yung mga exercise po na dapat sa atin, no? Yung mga exercise na hindi naman po sobrang napakahirap. Ayan, no? Sabi nga rin po sa akin ng doktor, no? Mag-exercise ako, walking exercise. Ayan. Walking exercise po ang napakaganda para sa atin. Ayan. Nakakatulong po yan sa ating mga nararamdaman. Ayan. At yun na, mas maganda kung gagawin ninyo tuwing umaga, no? May sunlight. Ayan, no? Umaga talaga yung hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw. Ayan, nakakabawas po yan mga ka-girlmates at nakakaganda po yan ng paningin, no? Kasi nga po, nasanay po tayo sa loob lang ng bahay, maliit lang yung espasyo ng bahay. Kaya pag lumabas ka, alam mo mga ka-girlmates, no, nakakaramdam ka ng konting hilo kasi nasanay ka sa loob lang ng bahay. Para naging comfort zone mo na lang yung bahay mo, 'di ba? Kaya pag lumabas ka, maninibago yung paningin mo kasi nga malawak yung sa labas. Tapos mag-walk ka, ayan, no, medyo nararamdaman mo nahihilo ka, pero pakiramdam mo lang yun ka-girlmates. Kaya naman, isa yan sa makakatulong sa inyo, no, sa may mga madalas, no, inaatake ng anxiety. Ayan, no, makakatulong po yan. At nakakabawas po yan syempre ng depression. Kasi po, nalilibang po ang sarili. Kung sa inyo nga po, 'di ba, o sa atin, namimiss natin yung mga dating ginagawa natin, yung tulad na unang-una namimiss ninyo yung nakakapunta kayo sa lahat saan ninyo gugustuhin, namimiss ninyo. Ayan po, diyan po magsisimula, no? Hindi ka pwedeng pumunta sa isang lugar na may ganyan ka pang karamdaman kasi talaga papunta ka pa lang, nasa may jeep ka pa lang o nasa kotse ka pa lang, nasa bus ka, nararamdaman mo na yung kabog ng dibdib mo, marami ka nang naiisip bago ka pa makarating sa lugar na yon. So ang mangyayari, matatakot ka, uuwi ka sa bahay mo kung saan yun yung pinaka comfort zone mo. Kaya naman mga ka-girlmates, yan na nga po ang pinakamaganda, no? Ang mag-walking exercise, no? Sanayin muna ang sarili sa tapat ng bahay, magpa-sunlight, no? Paunti-unti lang ka-girlmates, no? Pag medyo naka-isang linggo ka na, try mo sa medyo malayo-layo lang ng konti sa bahay ninyo. Ayan, no? Yung mga ganun lang, uunti-unti mo yung sarili mo hanggang sa masanay ka, hanggang kaya mo nang labanan si anxiety. Kasi nga po, ma-share ko nga lang sa inyo dati, no? May anxiety pa rin ako, tapos nandudun pa rin si GERD, tapos may panic attack pa rin ako. Alam niyo po na umalis kami ng pamilya ko, ng anak ko, tatlo kami, no? Pumunta kami na Quezon City to Caloocan City. Ayan, no? Pumunta kami doon, tapos nag-jeep lang kami. Alam niyo po yung pakiramdam ko na traffic, tapos wala akong dalang pagkain, no? Tubig lang dala ko. Hindi ko akalain na matatraffic kami. Ayan, doon pa lang sa loob ng jeep, sobra na yung kaba ng dibdib ko. Sabi ko, ang tagal, tapos ang init pa. Namamanhid na yung mga kamay ko kasi po inaatake na ako ng anxiety ko. Ayan, pero napipigilan ko yung panic attack ko kasi nga may dala akong saging. Ayan, kumain po ako ng saging, napipigilan po kasi po ang saging po ay napakaganda niyan. Nakakapagpa-relax po yan, lalo na kung may anxiety ka. Kaya yun. Kaya yun nangyayari.
Hindi pa kasi ako sanay no, lumabas-labas ng bahay. Tapos, nag-jeep pa ako kasi gusto kong itry. Ayan, no. Ang ginawa ko lang noon ay lagi na ako nag-walking exercise noon. Pero, sinubukan ko nang sumakay ng jeep. Ayan. Kaya yung naramdaman ko, no, okay naman. Kahit sabihin na malayo, no, nakaranas ako ng traffic, okay naman. Tapos yun, ayun na yung nangyari. Eh di, laging ko nang ginagawa yung tuwing Saturday, pumupunta kami lagi sa Caloocan. Kaya yun mga ka-girlmates, no, makakatulong nga po sa atin ang walking exercise. Ayan. Tapos naman po, ayan, sa mga nagpa-panic attack, panic attack, sa palagay ninyo, no, pag nararamdaman na ninyo, ayan na, syempre, una-una po kasi niya si anxiety muna. Pagkasunod yan, maya-maya, dun na aatake na yan, si panic, magpapanik ka na. So, ano ba ang dapat gawin para mapigilan si panic o para makalaya ka na kay panic? Ayan, kailangan relax. Relax po talaga ang kailangan. Kailangan, meron kang kasama. Ayan, meron kang kasama sa bahay. Kasi pag wala kang kasama, mas nagdodoble yung takot na nararamdaman mo. Ayan, no, pag wala kang kasama, nagdodoble yung takot yung nararamdaman mo. Pero, kung wala ka talagang kasama, kailangan mong isipin na kung ano yung, nasaan yung mga kasama mo, bakit wala kang kasama. Isipin mo, nagtatrabaho sila, ayan, may mga importante silang gagawin. Ayan, alam niyo po na kailangan kasi i-relax natin kasi nasa isip lang naman natin si anxiety, panic, ayan, si depression, ayan, no. Pag mag-panic ka na, kailangan nyo po ng katulad ng mga efficacent oil, yung mga inaamoy, may mga aroma, ayan, yung may mga menthol na amoy, ayan, no. Ayan po kasi nakakapagpa-relax. Pagkatapos, inom lang po ng maligamgam na tubig, tapos relax, mag-pray. Kung gusto mo umiyak ka habang nagpipray ka, manalangin ka sa Diyos kasi po napakalaki po talaga ng tulong ng Diyos sa lahat ng ating mga karamdaman. Ayan, yun po talaga ang nakakatulong po at yun din po ang nakatulong sa akin. Ayan, no, kasi po sa tuwing ako, inaatake ako ng panic ko, wala naman talaga akong kasama kasi mga anak ko nag-aaral, ang partner ko nagtatrabaho, malayo ako sa mga kapatid ko at sa nanay ko. Kaya yun, no? Kaya yun po, kung araw-araw mo pong gagawin yun, walking exercise, papracticein mo yung sarili mo, at iinom ka ng maligamgam na tubig, kakain ka ng saging. Ayan nga po, ang saging po ay nakakapagparelax po yan ng nararamdaman natin. Ayan, no? At may efficacent oil ka. Ayan, araw-araw yan, gagawin mo. Ihanda mo lang yung mga yan. Ayan, makakatulong po yan. Ayan. At syempre po, ang panalangin, no? Yung Diyos lang yung magiging sandata mo, no? At magiging kalakasan mo. Ayan, no? Sa Kanya ka magtitiwala. Talagang sure talaga na makakaalis ka sa nararamdaman mo na yan. Ito naman, syempre po, ang depression. Ako kasi, bago ako magkaroon ng anxiety, ayan, panic attack, GERD, nauna muna si depression. Ayan. Sobrang depressed ko. Ayan. Iba-iba kasi yung mga dahilan kung bakit tayo nade-depress. Yan, saan nanggaling yung depression natin? Iba-iba kasi. Ayun, no? Sa akin, alam mo yung parang feel ko wala na akong kakampi, kawawa ako, umiiyak ako mag-isa. Alam mo yun, ang pangit kasi ng ganun, no? Sino yung mga nakakaranas ng ganyan? Alam mo, wala ka ng pag-asa, ang dami nang pumapasok sa isip mo. Ayan, alam mo po, mas maganda ang maging masaya. Kasi pag nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, na inilulugmok mo yung sarili mo na mukha kang kaawa-awa, ayan, naghahanap ka ng atensyon o atensyon sa ibang tao, alam mo yun, hindi na po kailangan, no? Ang sarap-sarap mabuhay, naging na masaya. Ayan, no? At ang taong masayahin ay malayo sa sakit. Ayan, no? Kaya naman, nakakaranas ka ngayon ng depression, no? Depressed ka, unang-una mong lapitan ng Diyos. Ayan, no? Magsimba ka, lumabas ka ng bahay. Napakasaya, napakaganda ng
biyaya ng Diyos, 'di ba? Alam mo yung magbalik tanaw ka. Alam mo yun, ang dami nating pwedeng gawin. Ayan, no, marami po tayong pwedeng gawin para makaiwas po tayo sa ganyan sitwasyon. May mga ibang tao na sinasarili nila yung mga nararamdaman nila. Ayan, no, sinasarili yung mga nararamdaman, feeling nila malakas sila, kinikimkim nila yung mga nararamdaman nila, pero po ang totoo, malapit ka na pong tamaan ng anxiety. Ayan, kasi ako, ganun ang nangyari sa akin, kinimkim ko ang lahat. Feel ko malakas ako, pero pag mag-isa lang ako, umiiyak ako. Feel ko wala akong kakampi. Ayan, sobra yung naglalakad ako, focus yung pa ako sa nilalakad ko, pero yung isip ko, malayo sa ginagawa ng katawan ko. Alam mo yun, yung dumating na sa pagkakataon na gusto ko nang mawala sa mundong ito. Ayan, pero maling-mali. Ayan, no? Ang makakatulong po sa atin ay sa ganyan sitwasyon, kundi tayo lang. Kaya yun, nung tumagal na ganyan sitwasyon ko, hindi ko alam na nade-depress na pala ako. Ayan, may depression na pala ako, hindi ko alam. Una, ang naramdaman ko na sa sobrang tagal ko na, siguro mga 2 years, 3 years ako na dumadanas ng depresyon na hindi ko alam. Kasi walang tao kung nakakausap, walang nag-e-explain ang nararamdaman ko. Alam mo yung parang gusto ko na lang mamatay, umiiyak ako, pero kinikimkim ko ang lahat. Akala ko malakas ako, pero pag ako na lang umiiyak ako, naglalakad ako, iba ang kilos na katawan ko, iba ang laman ng isip ko. Ayun, sobrang wala, tapos lagi na akong galit. Ayan. Tapos hanggang sa dumating na sa punto na nanginginig na ako, yung mga ito pangako, nagbubungguan, nanginginig. Tapos nilalamig ako. Alam mo yung hindi na ako napapakali, nababalisa na ako. Hanggang sa ayun na, yung ganun sitwasyon, anxiety. Tapos naging anxiety disorder. Pagkatapos nung nagka-anxiety disorder na ako, ayun na, grabe na po yung panic attack. Ayun, grabe po talagang, doon ko na naramdaman na parang pinipilipit na yung tiyan ko. Nahihirapan na ako huminga, sobra na, hindi ko na kaya. Ayan. Doon na, nagkaroon na ako ng GERD. At doon mas lalong naging grabe yung GERD ko dahil sa mga nararamdaman ko na depression, anxiety, at panic attack. Ayan. Kaya, yun lang naman, yun na isabi ko sa inyo, yun yung mga nakatulong sa akin. Manalangin ka sa Diyos, makakalaya ka. Magtiwala ka sa Diyos, at magpatuloy ka sa Kanya. Makakalaya ka. At yung sinasabi na exercise ka, walking exercise, gawin mo kasi napaka-importante po nun sa ating katawan. Ayan, pati magpa-sunlight, kumain ng saging, uminom ng maligamgam na tubig, tapos meron kang ipikasin oil, araw-arawin mo yan. Patapos yung mga salita ng Diyos, pakinggan mo, makakalaya ka sa ganyang karamdaman mo. Ayan, At lalo na yung GERD mo, mababawasan siya. Mababawasan yung simptomas ng GERD. Kaya yun. Kaya, ayun lang naman mga ka-GERD mates, Maraming salamat. Sana itong video na to ay i-share na rin po ninyo ito sa iba, sa may mga katulad ninyo na ganyang karamdaman. Maraming salamat. God bless you!